Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito po, napakarami pong usapin ngayon na napakainit, no? At sa kainitan ng usapin ngayon, syempre, ang sinasakyan nila, yung lalayo dun sa flood control issue, no? Ito po, si Senator Marcoleta po, nagsalita po, bumuelta po dito sa ginawa po kay Pokis dahil po sa malayang pananalita, tila dito sinasabi, bakit inciting to sedition ang kinaso sa kanya? Bakit? Dito ba sinasabi ni Senator Marcoleta, masama na ba na magsalita ka? Wala na nga investigasyon, wala na nga nangyayari. Ha? Lahat na lumalabas, pinagbibintangang distract daw, obstructionist daw, lahat ng lumalabas, di pinaniniwalaan, lahat ng nagpapakita ng ebidensya kasinungalingan, di ba? Lahat ng pati Cabral Paz na galing mismo kay Cabral na may CCTV, hindi pinaniwalaan, no? Ngayon, ito nga po, kay Senator Marcoleta po, inciting to sedition na ba ang pagsasalita? At hindi naman to pagpuna to sa gobyerno na ganito nangyayari? Bakit apektado ba kayo? Di ba natural sa isang samahan na magkamali at punahin kayo ng iba, lalo na binoto kayo ng taong bayan at nagpapasahod sa inyo, kami? Di ba? At ito rin po, pag-uusapan din natin, Chavit Singson, may ikakasamalawakang rally. No? Hindi po Iglesia ni Cristo to, ha? Ito po ay malawakang rally na iba't ibang religious group. Hindi ko alam kung sino sasama doon. Di ba? Dito po ay siya sabi niya, Big One. Ito, tingnan natin si Chavit. Oh. Dito po ay sinasabi niya, one time, big time rally versus corruption isusulong ni Chavit Singson. Rally kontra korupsyon. Hinihikayat ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang publiko, particular religious organization. Siyempre lahat to, no? Lahat ng organization religious to, no? Siyempre, no? At kabataan na lumalahok at ikakasan niyang one-time, big-time rally kontra korupsyon. It should be ASAP and will march to Malacanang. Sinabi ni Singson sa isang press conference, walang ibinigay na pesa ang dating gobernador, pero bukas siyang idaos ito sa Pebrero kasabay ng paggunita ng anibersaryo ng EDSA Revolution. I will prepare kabataan na magsabi ng date. Tumayo kayo, huwag kayong matakot dahil future nyo to. Di ba? O ito, sasabihin nyo naman, bahala ba si Chavit, sige. Pero, pag may mga tao nagkakandak ng rally, sasabihin nyo, obstructionist, anti-Marcos, DDS. Bakit? Wala bang karapatan ng mga Pilipino na punahin? Kahit sino man nakaupo? Ha? Pinabababa presidente nyo? Siguro yung iba. Katulad ng INC, nakaraan, di ba, January 13 saka November 16, nag-rally. Anong puna nila? Anong puna ng mga vlogger ng BBM? Ha? Ay, yan talaga mga DDS na iglesia na yan. Mga obstructionist yan. Biruin mo, nasa konstitusyon na legal na mag-rally. At yung rally na yon, hindi naman manawagan para ibaba si BBM. Manawagan yon ng transparency for accountability. And accountability. Masama ba yun? Minasama nila yun. Opo. Yung rally ng INC, kesyo daw ganyan. Eto mga to kasi, sabi ko nga sa inyo ibig nyo palang sabihin, ang lahat ng lumalabas na to kasinungalingan, lahat ng titistigo, nagsasalita kasinungalingan, di ba kayo nagsabi, mahiya naman, kayo nagsabi, yung Pangulo nyo, mahiya naman kayo. Sa ibig sabihin, sa mahiya naman kayo, andun yung kung tawagin, read between the line. Kung saan, yung pagsasalita niya, naglalaman ng maraming kahulugan. Ano yon? Mahiya naman kayo. Ibig sabihin, may mga taong gustong kumilos, tumulong sa administrasyong ito. Halimbawa, si Libiste, nagsalita ba siya labang kay BBM? Kayo mga vlogger ni BBM, nagsalita ba si Libiste na labang ka sa leader natin? Dito sa Pilipinas? Hindi. Naglabas lang siya ng Cabral Paz. Pero anong ginagawa nyo? Kasinungalingan ka Libiste. Bakit kayo defensive? Bakit? Piling nyo mailalabas siya para kay BBM? Ganun ba kayo kay defensive? Diba mga kababayan? Diba ganyan po ang lumalabas, lumilitaw ngayon? Kaya ito, kay Pokis po, nagsasalita siya, tinanong ni Senator Marcoleta, bakit inciting to sedition? Diba? Ngayon po magkakandak itong si Chavit ng one-time, big-time rally versus corruption. O ano sasabihin nyo? Eto na naman, si rally, unahin mo muna yung corruption mo noon. Ito ang hirap sa mga to Pag pinuna mo yung mali nila, hahanapan ka nilang mali. At kapag may nakita silang mali sa'yo,
wala ka ng karapatang punahin sila. Ganyan po mga ugali niyan. Hindi ganyan ang natutunan dapat sa mundong ito. Dapat kahit may mali ako, may mali ka, may karapatan tayo sa isa't isa na pumuna sa isa't isa. Tama, mali. Di ba? Hindi sa kanila mali. Kapag mali ka, wala kang karapatang pumuna. Hindi lahat tayo walang karapatan, lahat tayo nagkamali. Lahat tayo nagkasala eh. Ganyan sila. Di ba? Oh. Ito po, painggan natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pahayag. No, painggan muna natin, simulan natin muna, pero bago yan, isang like, isang subscribe diyan at siyempre, naniniwala ba kayo sa gagawing rally nito ni Chavit ay effective? Siyempre sa rallying ito, dito papasok lahat ng, sabi niya, lahat ng religious organization eh. Malamang kasama Muslim, kasama GIL, born again o ano man, kasama yung mga pwedeng umanib dyan, Katoliko lalo. Sasama sa rally, maaari, mga Gen Z, sasama dyan. Yun ang hinihikayat niya kasi. Di ba? Yun ang sabi niya sa post niya. Oh. Basahin natin ulit ito. Oh. Ayan, oh. Lahat, particular ang religious organization. No, kasama yung lahat yung mga religious organization. Di ba? Pero yung INC tapos na. Noong November 16. Kaya itong pangatlong rally, itong malawakang rally gagawin na to, pangatlo na kasi unang rally, January 13, INC pa rin. Pangalawang rally na malaki, INC pa rin. Diba? Etong pangatlo, baka malaki to kasi one time, big time rally, nakalagay. Di pangatlong malaking rally to. Wala naman kasing ginawa silang rally, na malawakan eh. Meron ba? Pinklawa? Wala. Namasyalan doon. Mas marami pa vendor. Diba? Hindi rally nga yun eh. Ang rally, panagutin, hindi yung sisigaw ka lang doon, panagutin, magnanakaw. Wala kang binabanggit na pangalan. O, ito, panoorin natin. Bago yan, panoorin naman ito si Senator Marcoleta. Sa yung mga pinondohan ng JICA halimbawa, Ayan, ito yung Japan International blah 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 consortium mo. Ano ito eh? Ang hindi napunduhan ngayon, ang binigay lang 20.4 billion, samantalang ang nilatag 39.2 billion. Okay, opo. So, paano ngayon ito? Yung Metro Manila Subway Project, Phase 1. Ito yun, 20.4. Samantalang ang nakalatag 39.2. 39 point. O di, binawasan, di ba? Opo. Yung North-South Commuter Railway System. Yan, matagal na rin yan. 57 billion ang nakaprogram dito. Ang nilatag sa gaga, 28 billion. Halos kalahati ang Ano sasabihin sa'yo ng halimbawa, Ang Tindaro ni Rafael Nelson. po. Teka muna, bakit ganito itong mga taong ito? Nakipagkontrata kayo sa atin, kami tutulong sa iyo para maayos ninyo ang inyong mga major infrastructure facilities. Ito talaga ay pakikinabangan ng bansa mo. Ba't yung counterpart, binawasan nyo na naman? Hindi may usapan natin. May masasabi siya sa ngayon. Because you renege your international commitment. Madidelay pa yung project. Yan ang pangalawa. Opo. Pagkatapos, magbabayad ka pa na kung tawagin ay commitment fees. Okay, oo. Tataas yung commitment fees mo. Ang katapat na parusa nito, 0.25% ng total nakuha ng project. Opo. Kung dollar yung inutang mo, halimbawa, ang pinag-uusapan natin $1 billion. Oho. 1/4 of 1% ng $20 billion. Nako. Ano mo yun? Penalty. Penalty. Ba't mo gustuin mo yung ganun? Una na delay yung project. Sino ngayon sino ngayon naapektuhan? Mga mamamayan mo. Ba't mo gagawin yan? Tingnan mo sa bolang kristal mo kung ano mangyayari sa atin pagka ganun ang ginawa mo. Basta isa lang ibig sabihin dito, kapag ang pera nasisinop, tandaan nyo, walang korupsyon at nasisinop, tandaan nyo, walang magiging aberya sa lahat ng bagay. Yan natandaan nyo. Ako, nasanay ako sa walang korupsyon. Talagang isang organisasyon kung saan walang korupsyon. Napakasarap po niyan. Kahit ultimong piso nasisinop. Di ba? Walang kakorap-korap. Parents po yung mga bansa nagiging natin, kasunduan natin, Sen. Kaya nga bagsak ang turismo natin eh. Bakit? Yung mga facility natin kulang eh. Ito na lamang transportation. Paano mahirap dyan sa Pilipinas eh. Oho. Traffic.
Ganito yun eh. Grabe, oh. O, tingnan mo ngayon bakit tayo mahirap sa tourism? Kumpara natin, ilan ang dumating na tourist last year dyan sa bansa natin? Ang estimate ko po, siguro mga 5 to 6 million. Sabi niya, 5 to 6 million, isang taon. 5.2 billion, a million. Million. Oo. Oo. Talaga may bolang kristal. Meron yan sa dyan. Oh. 2004, Mga more or less, ganun din siguro, Ganun Sen. din. 5.3. Pareho lang. Yun, halos O, pa lang. di bumaba ng 100,000. Nabawasan pa pala, no? Oh. Paano mo ba ipapakita kung gaano kasama ang data natin? Kumpara mo sa ibang bansa. Aha. O ilan ang tourist ng Thailand ng 2025? Thailand. Tayo 5.2 million. Sana yan. Oh, bolang kristal. 25 million yan. 28.3 million. Kulang pa pala. Oo. O, huwag na yung Thailand kasi puntahan ng Cambodia. Thailand. Oh. Vietnam, ito kararating Yeah, lang ang Vietnam, Vietnam. oo. Ilan ang Vietnam? Sa tingin ko, Sen, mga 30. 25 million siguro sa taon. Mga 19. Oh. 19. Malayo pa rin tayo. Malayo pa rin. 19 million. Kumpara mo sa Vietnam. Halos kalahati lang tayo. Oho. Kaya kung titingnan mo, tuusin mo ngayon, yung bang ating pinupuhunan, yung ini-invest natin Oho. na infrastructure, nasasapat ba, kung tawagin nila dito ay ROTI. Alam mo yung ibig sabihin ng ROTI? Roti. Ito yung Return on Tourism Impact. Oho. Ibig sabihin yan, kung magkano ang ininvest mo, anong naging katapat na tourist receipt? Opo. Oho. So, tingnan mo ito Kinuwenta ko 23 billion ang nailatag nating puhunan. 2024 ito Opo. Ang gastos. Kasama na yung mga nakarang taon siguro kasi ang paglalatag man siya multi-year ito Yes po, yes po. So, tingnan na lang natin, mag-umpisa sa 24 billion na reach natin by 2024. Oho. Ang kinita natin, 13.1 billion lang. Ibig sabihin, Ang laki ng sa gastos. bawat dolyar Oho. na inilatag mo bilang puhunan, ang kinita mo 57 centavos. Tapos lang. Grabe. Lugi. Lugi. Oho. So, at tayo ang pinakamababang roti dito sa Asia. Naku po. Tinalo ka ng Singapore, tinalo ka ng Indonesia, ng Malaysia, at tinalo ka pa ng Vietnam. Ngayon, tingnan mo, Nelson, sa bolang kristal mo kung kailan tayo tatalunin ng Myanmar, Cambodia. ng Cambodia, at saka Timor-Leste. Timor-Leste. Yung Cambodia, alam ko, itong taon na ito Talo na tayo kasi dikit lang tayo. Dikit dun lang. Ito mga sinasabi ni Senator Marcoleta na pamumuna sa mga mali na nangyayari ngayon. Ito ba inciting to sedition to? Pakinggan nyo siya. Halos 5 million din ang turista. wala naman Kaya ko nang tignan yung bolang kristal mo. Ayan o, Talaga ayan sasakit ang loob ko. Ayan o. Cambodia, 4.75 Ay, malapit lang. Yung Laos, malapit na tayong Malaos. Ayan. Laos sa Huwag nyo Brunei. may pakikita sa akin dyan. Maliit na bansa ay siyan. Ha? Maliit lang. Yun ang nga sinasabi ko sa Oo. inyo. Napakarami nating lugar na puntahan talaga Tourist traditionally destination. Yes. ng mga turist. Oh. Dahil nga sa kakulangan, kapabayaan natin. Yung transportation infrastructure natin, kulang na kulang. Transportation, Kulang. airport lang. Maniwala ka sa akin. Oho. Ha? Punta ka sa airport lalo na sa yung mga palikuran natin. Naku, Humanap ka ng pinakamaraming palikuran. So, paano papasok ang tourist dyan? Ayun nga. Pumunta ka. Di ba, tignan mo Itong sinasabi ni Senator Marcoleta, napakasimpleng bagay hindi natin magampanan. Di ba, kayo sa gobyerno, tanungin ko kayo sa lahat ng gobyerno, kahit saan lugar kayo, kahit ano pa lugar kayo, may nakita ba kayong isang maayos na lugar na mga CR, ng pampubliko, ng paggawa ng gobyerno? Puro kababuyan, di ba? Puro ang bababoy ng iba, di ba? Buti pa yung mga nasa hotel Di ba gaganda? Kaya natin gawin Bakit? Mas marami tayong pera kaysa sa private Bakit? Gobyerno tayo Pinagsama-samang pera ng mamamayan yan Taxpayer, di ba? Napapansin nyo? Simpleng bagay, hindi magawa-gawa. Kasi pag ang Pilipinas maganda po, maganda ang paligid, malinis ang kapaligiran, dadayuhin tayo. Pag dinayo tayo, lalaki ang turismo, lalaki ang ang kita natin, lalaki ang ekonomiya. Di ba? Ako may puntahan ako mga simpleng mga SCR, ang dudumi. Di ba? Yung mga kwarto, alam mo yun, makikita mo naman Di ba? Mga tinipid na bakal, tinipid na mga bench na tinipid. So, walang internet. Naku, yung pa. Paano pupunta rito? Oo.
Napakaganda pa naman sana ng ano natin. Pagkatapos ngayon nabasa ko sa isang diaryo ako, totoo. Oho. Lumilitaw, merong isang flight papunta ng Siargao. Okay. Opo. 30,000 pesos. Mahal. Saka Parang, naman, parang mas mahal. pan-Japan na yun ah. Pumunta ka na lang ng Hong Kong, 15,000 lang. Balik ka na yan. Di ba? Hong Kong, natatakan ko yan mo. Yung passport mo. napakamura ng Hong Kong, 30,000 ba nga? Hindi po, 15,000 Babalik ka lang. na, Balik ka na. Ito yung sinasabi natin. Oo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, talkalin mo yung iyong kawang kumukulo. Anong nakikita mo Parang wala. para sa ating bansa? Parang kawalan po ang nakikita ko, Sen. Wala akong makita. Kawalan po. kawa. Kawalan. Nakalulungkot po ito, Sen. Nakakalungkot talaga. Kaya kailangan Nakakasitayo. natin talagang kailangan nating magkaisa. Hindi, pero ako naman. Ipakita natin sa tao na ating mga leaders na Ito na. Mhm. kahit sila yung nagbibigay ng ng mga maanghang na salita para lang paalalahanan ng mga leaders natin, huwag nyo nga akalaing nag-i-incite nila. Yun! Tama yun! Pag nagsasalita sa'yo ang isang tao, maliban nila kumurahin ka, syempre, wag naman yun. Idamay pamilya mo. Ha? Wag naman yun. Pero pag bintangang laiting ka, sabihan kang bangag, sabihan kang engot, sabihan ka, tanggap na ng tanggap. Ha? Mas maganda nga eh. Pero, iganti mo sa kanila, ipakita mo na ikaw ay deserve dun sa pwesto mo at dun sa gagawin mo. At ipakita mo sa kanila, mali kayo. Di ba? Yan ang public servant. Yan ang pasahod ng taong bayan. Hindi yung pag nagsalita, kakasuhan. Di ba? For inciting to sedition yun. Ganun Di ba? Wala bang karapatan ng isang mamamayang Pilipino Yes. na sabihin sa kanyang mga namiminuno na nasasaktan na po kami. Hindi na po namin kayang bilhin lahat ito eh. Hindi, kung Napapasaklolo na kami sa inyo eh. Bakit po ganitong nangyayari? Bakit ganun po ang nangyari? Bakit po nagkaroon ng mga ghost project? Hindi na po tama yan eh. Di ba dapat palitan nyo yung sistema nyo? Inciting to sedition ba yan? Ay, hindi po. Nakapalobyo sa O malaking bakit hinuli? Bakit hinuli yung isang ex-general? Ayun bang diskusyon? Mas nauna pang hulihin nyo kaysa sa mga napangalanan. Grabe, di ba? Bakit hinuli? Kasi binubuko niya yung mga korupsyon. Ganto na ba tayo ngayon? Hindi ba? Pag ikaw nambubuko ng korupsyon, ikaw dapat na pabor ka eh. Kung ikaw leader, ikaw presidente, ikaw ang pabor kayo. Palakpakan, libiste, tama ka, ang galing mo. Binubuko mo, tinutulungan mo yung magbuko, maliban na lang kung kaisa ka doon sa korupsyon, ayaw mo mabuko. Yan ayan ang akin opinion ko yan. Kasi may nag-file po ng kaso. May nag-file daw ng kaso. Inciting to sedition Si nga. General na yan, Pokis. Oo dahil ba sa sinasabi niya na ako bilang isa ay hindi ko na kaya yung nakikita ko. Oho. Inciting to sedition ba yun? Bilang isang general Akala ko ba mayroong karapatan ng bawat isang Pilipino na magpahayag na na magpahayag ng kanyang saloobin sapagkat yun ay isang protected right? Tama. Di ba? Opo. To petition the government for redress of grievances. Oho. O ba't nilagay mo pa sa saligang batas yun kung hindi mo pala kayang gamitin yun? Para malaman nun natin mga kababayan, ano ba talaga yung inciting to sedition? Paano ka makakasuhan nito? Nag-i-incite ka kaya nagpapanukala ka na parang magalit ang tao sa mga pinuno ninyo eh. Oo. Parang ganyan. Magkaiba yun sa sinasabi mo lang, nararamdaman mo, kaysa dun sa... Bakit mo akalain nag-i-incite ka? Sinasabi mo lang naman bakit hindi ba totoo yung sinasabi halimbawa na kaya nga nagrarally yung mga tao eh. Yes. Pag sinabi ba halimbawa na ang gusto po namin ay magkaroon ng accountability. Yes. Ay, may pananagot. Ang gusto po namin ay transparency. Yan, di ba yan ang ginawa ng INC? Ayan siya sabi ni Senator Marcoleta, transparency and accountability no November 16. Nangyayari ba ngayon? Tumugon sila, oo, pabor sila sa panawagan ng INC. Ginagawa ba nila? Kung ginagawa nyo transparency, nasa ng investigasyon? Bakit si Libiste, sasabihan nyo, kayo mga vlogger, kayo dyan, iba dyan naniniwala, obstruction ni si Libiste. Tapos sinabi pa ng yung Malacanang kasi spokesperson nagsalita Libiste file. Doon pala sa word na Libiste file, pangit na pakinggan. Parang ibig mo sabihin, kasi Libiste may gawa Libiste file.
harap-harapan may CCTV. Kay Cabral galing yun. Ano ka ba naman? Spokesperson ka. Akala ko ba transparency amo mo? Transparency lahat kayo. Bakit ayaw mo pa imbestigahan yung kay Libiste? Sasabi nyo, peki kagad. Meron ba ganun transparency? O, tama po Walang investigasyon? yun. Di ba? Yan ba naman kanyang pagkakalatag ng mga ghost projects na yan kinakailangan mangyari sa ating sa ating panahon? Oo. Siguro po nung panahon po ng kopong-kopong nangyari yan, wala pa tayo. Baka pinayagan po natin yan. Pwedeng mangyari. Total, wala pa tayo nun eh. Wala pa tayong pamantayan. Wala pa tayong sense of value siguro. Ngayon, harap-harapan. Hanggang ngayon sino, nasa na ba papunta? Saan papunta ba yung investigation tungkol sa flood control? Walang ICI. Asan si Ping Lacson? Asan pinagmamalaki ni Soto na yan ay magaling na investigador? Sige nga po, ulit tayo dito sana. Wala. Asan na ba ang Wala nangyayari. Asan kay Libiste na sinasabing Cabral Files? Iniimbestigahan ba? Asan si Dizon? Na kailangan siya may Oy, Dizon, ikaw ang sekretary ng DPWH. Sekretary ba? Ano ba? Ikaw ang ng DPWH. Dapat ikaw may karapatan diyan. Bakit nasan siya ngayon? Si Bono, dapat imbestigahan? Nasaan? Di ba? Projects na yan. Mukhang wala na po, Sen. Mukhang yung ICI, wala na atang official list. Tingnan mo nga yung kawa mo, anong nangyayari dyan? Wala nga po makita kasi Lagyan mo na, kawalan po ang nakikita. Wala nang fuel yung mo. Wala yung gaso. Kasi makikita mo lang yan pag kumukulo yung kawa na yan. Wala Pati pang LPG po, wala na eh. Wala. Yung pang... Itong kanyang bulang kristal, hindi na eh. Wala nang baterya. Wala internet eh. Hindi gumagana. Pero ito, bago lang tayo, 44 na naman Pero ang Magkano na ba ang dolyar ngayon? Nasa 59 almost. 9 point something eh. 58 na ba? Pero pa 59. Pero up and down eh. 58.8 eh. Oh. Pero nung nakaraan, 59 Yes po, 59. No? Inapakan ko mag-60, magpapapalito ako eh. May naitabi akong dolyar eh. Isa. Alam mo, $1. naalala ko, panahon ni Pangulong Erap, Opo. umabot ng 55, tumagil, gumano na tayo lahat. Ay, opo. Pero mabuti sandali lang yan, parang inabot lang ng halos 2 buwan lang yan eh. Oo. Ngayon, ito parang na eh. Matagal na po 59, 58. Up and Normal down na lang. ito eh. Oo. Normal na po itong... Hindi nyo nakikita ang implikasyon nito. Kaya nga, yung presyo ng bilihin natin kahit kailan di bababayan. Export natin. Sinasabi ng pamahalaan, yung ating inflation kanya bumaba. Opo, nung nakaraan, sinabi po yun. Pero kailangan huwag nating imimislead ang ating mga kababayan. Kahit na bumaba ng konting inflation, hindi nangangahulugan na bumaba ang presyo. Yung pagtaas, medyo nano lang ng konti. Bumagal lang. Pero hindi bumaba. Kasi sobrang taas na. Sobrang taas. Oo. Pero dito po sa pagkakapasa natin ng pambansang budget, baka naman sabi nga na, may stimulus. Di ba? Itong pondong ito ay may stimulate ang ating ekonomiya. Kasi Marami kang dapat gawin. Unang-una, linawin mo kung saan napunta yung flood control na yan. Kasi kailangan mapanatili mo yung tiwala. Ganun ho ba? Kailangan yung tiwala ng mamamayan bumalik. Iyan ang isang requirement. Wala, hindi babalik yan sa tingin ko. Hindi babalik yung tiwala na yan. Kasi hanggang ngayon, walang pagbabago. Para tayo niloloko eh. Di ba? Pag may puputok na issue, pagkatakpa ng ganito, kuwari uhuliin si Bato, kuwari gaganto, lalabas na issue. Di ba? Pag may lumabas na titistigo, may lumabas na magsisiwala, kokontrahin nila. Bakit? Anong meron? Ba't kinukontra nyo? Anong meron? Di ba? Anong logic nito? Isipin yung lahat na lumalabas na opisyal ng gobyerno na magsasalita, kagaya nila Libiste, magsasalita, kinontra nyo. Wala pa man din, ay, hindi totoo yan, hindi totoo yan kay Libiste. Tapos pinaniniwala ko pa yung taong bayan, itong music na to, pinaniniwala. Pag daw inagaw mo yung files kay Cabral, nakipag-agawan daw gano'n, ay yung papeles hindi na totoo. Saan nasusulat yun? Kapag ikaw nagwala, nakipag-agawan ka ng papeles, yung papeles na inagaw mo, hindi na totoo. Maaring oo, masama yung ginawa mo, nakipag-agawan ka. Pero inagaw mo, tunay yun, hindi nababago yun. Parang halimbawa, nagpalit lang tayo ng panahon, nagpalit lang tayo ng year. Nakalimutan na ba yung nakaraan? Tumawid lang tayo ng mga ilang araw, ibig sabihin ba panaginip lang yung nakaraan? Makakabalik pa ba, Sen, sa negative 3 na rating? Kasi Negative 3, di ba? Hindi na yan.
Trust ang pinag-uusap. Ngayon pa, ayaw nila mag-imbestiga. Eh di lalo pag sa susunod na survey niya, baka negative 10 na yan. Ito totoo lang. Bakit akong tinatan mo, ikaw ang may hawak ng bolang Wala kristal? pong internet eh. Ha? Po. Yung kapas ng mga pick-up, typing, sumusunod draw. Okay tayo, release tayo, pero ganun pa man, itong pasong ito na isinampa sa akin, inciting to sedition, ay malinaw na isang panggigipit at panakot. Hindi lang sa akin, pati yung mga ibang kababayan natin na Lahat ng sasalita, makasalanan eh. napahayag ng Lahat ng sasalita, gagawin nilang DDS. damdamin dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Anong aasahan mo sa inyo? I mean, after this one, will you still speak up? Ituloy-tuloy natin ating pagpapahayag itong ating adikayan, mapanagot at mabigyan ng hustisya itong ating bayan, yung mga taong nahihirapan. General, itong nangyari sa inyo, mapipigilan ba kayo na maglabas ng mga saloobin nyo o tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin tayo dahil tayo naman ay walang nilalabag na batas dito sa ginagawa natin. Tayo lamang ay nagpapahayag ng ating damdamin, yung pot at galit dito sa matinding korupsyon na ito na nangyari sa ating bayan. Pero sir, bakit tingin nyo magkakaroon ba ng patas na treatment sa inyo? I mean, you're talking against the government. Of course, ano naman natin na ito ay isang intimidasyon o pangharas o pananakot lamang. So, andyan yung lahat ng, yung ahensya, andyan lahat ng mga powers ng government. Pero ako'y naniniwala na malalagpasan natin itong pagsubok, itong mga kasong ito. Sir, when you said na hindi kayo hihinto, sa papaanong paraan? Meron tayong organisasyon, yung United People's Initiative. Okay? Ngayon, dahil tapos na yung Holy Week, ay yung holidays, magkakaroon tayo ng mga pag-uusap ulit paano ang pupusod ng mga ibang layunin, mga plano. Makikita ba namin kayo, sir, na nangunguna doon sa mga pagkilos kontra dito sa mga katiwalian? Tuloy-tuloy pa rin ang UPI, pero maraming mga grupo, gusto sana natin na yung lahat ng mga grupo ay magkakaisa para mas pakikinggan ng gobyerno ang ating inahin. Sir, Yan ang ating adikain na yun. anong mensahe nyo sa pamahalaan? General? Ang pamalahan ay, again, matagal na ito, 5 buwan na. Panagutin, hindi kulong. Mali ang kinakasuhan, kami ang kinakasuhan, magsasabi ng totoo eh. Dapat ang kinakasuhan, kinukulong, yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Ayaw nila investigasyon talaga na matindi. Patawag nga ayaw eh. Mga trilyon-trilyon. Hindi itong tulad ko ng mga taong bayan na nagsasabi lamang ng hinaing ng dami dahil sa mga corruption na ito. Sir, pasig tayo sa mga tropa natin sa PNP, pero tingin nyo po, you were treated fairly? Kanina mag-inaresto kayo? Hindi, yung PNP naman naintindihan ko yan. Mga kapwa rin natin, mga sundaan, mga serviceman yan, naintindihan natin ang dami nila, naintindihan natin ang trabaho nila. So, sila ay sumusunod sa kanilang tungkulin. Pero, alam ko, nararamdaman natin yung kapusan. Ganun din sila. Pero I mean, ang nabanggit ni Attorney Topacio is pinag-aaralan kung magkakaroon ng administrative or criminal complaint sa kanila. Dahil nakanina nung tinatawag kayo, gusto nilang lumapit sa inyo, hindi sila pinalapit. Yun ang sinasabi ng ating lawyers. Kasi karapatan ko yun bilang isang akusado. Although binasahan ako ng Miranda rights kanina, nakalagay doon sa Miranda rights na yun na ako ay may karapatan na magkaroon ng legal advice sa ating mga lawyers. Unfortunately kanina, hindi nga pinayagan yung mga lawyers na lumapit sa akin para bigyan mo ng advice. Yun lang. Okay, ilan po, ganito lang po tayo mga kasama natin, no? Abangan natin yung the one time, big time rally na ni Kakasa ni Chavit Singso na malawakang ito na baka kasama dito yung mga Muslim o si Robin Padilla, alam mo yung mga born again, GIL, KOJC, baka magkakasama yan kasi halo-halo, Catholic, di ba? Kasi isa sa loobin talaga mapanagot yung mga korupsyon, di ba? Okay, hanggang dito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.